You made a covenant with me, signed by the blood that still speaks. Now I'm forgiven, I'm called righteous, I'm made clean. There on the cross of Calvary, you gave it all to purchase me. You are the Savior and the God who set me free. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. You made a way for me to enter into your holy place forever. And now I'm hidden, I am covered, I found peace. Yes, into your likeness you transform me, making me holy like you're holy. No longer I who live, but Christ who lives in me. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life I will give you praise. All the glory to the one. Because of our God, I have been changed. You bring freedom to the captives, good news to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins you restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. Goodness to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins you restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life I will give you praise. All the glory to the one. Because of Jesus, yes. Because of Jesus, I have been saved. Thank you, Jesus. Because of Jesus, I have been changed. Thank you, God. Thank you, Jesus, for all that you've done, all you're doing, and all you're gonna do. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula ay tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon ng buhay na lulugod po sa inyo. Mahal na Panginoon, salamat po sa panibagong chance po na ipinagkaloob niyo po sa amin upang matutunan po ang inyong mga salita. Naway ang mamutawi po sa aking
mga bibig ay ang mga salita na nais ninyo pong ipabahagi sa mga taong nakikinig. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan po ng pinakamamahal naming si Jesus. Amen. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Narito pa rin po tayo sa aklat po ng Deuteronomy at ang ating pag-aaralan ngayon ay ang Deuteronomy chapter 6. Bago po natin ito pag-aralan, atin po munang basahin ang nilalaman po ng kanyang mga salita. Ang pangunahing utos. Ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin na siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito ay ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na salinlahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, pakinggan ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, sasagana kayo at darami ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Babala laban sa pagsuway. Malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Titira kayo sa mga tahanang sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at masagana na sa lahat ng bagay, huwag na huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto, sa bayan ng pagkaalipin. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Paglingkuran ninyo siya at sa kanyang pangalan kayo manumpa. Huwag kayong maglilingkod sa Diyos-Diyosan na mga bayang pupuntahan ninyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Kapag sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, magagalit siya sa inyo at lilipulin niya kayong lahat. Huwag ninyo susubukin si Yahweh na inyong Diyos tulad ng ginawa ninyo sa Masa. Sundin ninyo mabuti ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Gawin ninyo kung ano ang tama at mabuti sa paningin ni Yahweh at mamumuhay kayong matiwasay. Masasakop ninyo ang lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Mapapalayas ninyo ang inyong mga kaaway tulad ng pangako niya sa inyo. Kapag dumating ang araw na itanong ng inyong mga anak kung bakit kayo binigyan ni Yahweh ng kautusan at mga tuntunin, ganito ang sasabihin ninyo. Noong araw, inalipin kami ng Faraon sa Ehipto. Pinalaya kami roon ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nasaksihan namin ang maraming kababalagahang ginawa niya laban sa Faraon at sa mga Ehipsyo. Inilabas niya kami sa Ehipto upang dalhin sa lupaing ipinangako niya sa ating mga ninuno. Ibinigay niya sa amin ang kautusan at mga tuntuning ito upang magtaglay kami ng takot sa kanya. Sa ganoon, sasagana tayo at iingatan niyang tulad ng ginagawa niya sa atin ngayon. Kalulugdan tayo ng Diyos natin si Yahweh kung susundin natin ng buong katapatan ang lahat ng ipinag-uutos niya sa atin. Maraming salamat po sa Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang mga salita. Ang mga pahayag na ito at mga pangunahing tema ng Deuteronomy ay nagtatakda bilang isang huwaran na tumutulong sa atin na maiugnay ang mga salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayo po dapat ay magmahal sa Diyos, palaging isaisip ang kanyang mga utos, ituro po ito sa ating mga anak at mabuhay ayon po sa mga alintuntunin ng kanyang mga salita.
Nais po ng Diyos na pahalagahan ng mga magulang ang pagtuturo ng salita ng Diyos na ating mababasa sa Biblia sa kanilang mga anak. Ang simbahan at mga Kristiyanong paaralan ay hindi maaaring gamitin bilang pagtakas sa responsibilidad na ito. Ang Biblia ay nagbibigay ng maraming pagkakataon para sa mga aral at praktikal na pagtuturo, kaya't ang pag-aaral nito ng isang araw lamang sa isang linggo ay sayang at nagiging dahilan para hindi maunawaan ng marami ang mga nais ipabatid sa atin ng Panginoon. Ang mga walang hanggang katotohanan ay mas epektibong natututunan araw-araw sa isang tahanang may takot sa Diyos. Sinabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, "Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay." Ganun na lamang ang bilin ni Moises kay Joshua na pagbulayan ang salita ng Diyos. Nangangahulugan na ito ay napakahalaga upang mapatupad natin ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang ating pamumuhay. Ang monotheismo na naniniwala sa iisang Diyos lamang ay isang natatanging katangian ng relihiyong Hebreo. Maraming sinaunang relihiyon ang kinasasangkutan ng pagsamba sa maraming Diyos. Ngunit ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob ay ang Diyos ng buong mundo. Ang tanging tunay na Diyos. Ito ay isang mahalagang kaalaman para sa bansang Israel dahil malapit na silang pumasok sa isang lupain na puno ng mga taong naniniwala sa maraming Diyos na sinasamba nila sa maraming pamamaraan. Ngayon, tulad po noon, may mga tao na mas gustong ilagay ang kanilang tiwala sa maraming iba't ibang mga Diyos. Ngunit darating ang araw na ang Diyos ay kikilalanin bilang tanging karapat-dapat nating sambahin. Siya ang magiging hari ng buong mundo. Ang sabi nga po sa Zacarias chapter 14 verse 9, "Ang daigdig ay pamamahalaan ni Yahweh. Siya lamang at ang kanyang pangalan ang kikilalanin ng lahat." Naalala ko po, noong ako pa po ay wala pa pong tamang kaugnayan sa Diyos, mahilig po ako bumili ng mga bagay na may kinalaman kay Mama Mary. Namimili din po ako ng mga rosary at kadalasan pa nga po ay pinangreregalo ko po iyon. Pakiramdam ko po kasi na kapag may ganun po ako, palagi akong ligtas at malapit sa Diyos. Kahit bihira po akong magdasal na mga panahong yun. May mga times pa nga po ako na dapat po palagi ko pong dala ang rosary para mapanatag po ang aking loob. Nagpagawa pa nga po ako ng kwintas na Mama Mary para ba maramdaman ko po na palagi akong sinasamahan ng Panginoon. Yun po yung naging sense of comfort ko po dati. Pakiramdam ko po noon na yun ang bagay na makapagpapalapit sa akin sa Panginoon. Ngunit, yun din po ang nakapagpamulat sa akin sa katotohanan na ang ginagawa ko po ay isa palang kasalanan sa paningin ng Diyos. Dahil po ang ginagawa ko ay isa po palang pagsamba sa Diyos-Diyosan na mariing ikinagagalit po ng Panginoon matapos ko pong matutunan ang kanyang mga salita. Natutunan ko po na ang pag-aaral po tungkol sa salita ng Diyos ay hindi lamang dapat isagawa sa mga relihiyosong aktibidad at oras ng pagsamba. Para sa mga Israelita, ito po ay nakabatay sa buhay, hindi sa impormasyon. Ginamit nila ang konteksto ng araw-araw na buhay upang magturo tungkol sa Diyos. Kung ikaw po ay isang magulang, ang susi sa pagtuturo sa iyong mga anak na mahalin ang Diyos ay simple at malinaw na nakasaad sa mga talatang ito. Kung nais mong sundin ng inyong mga anak ang Diyos, kailangan gawin mo siyang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na karanasan. Dapat mong ituro sa kanila na mabuti, na makita ang Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay, hindi lamang sa mga nauugnay sa sambahan. Kung ikaw ay magulang, simulan mo ngayon na gawing bahagi ng iyong pangkaraniwang gawain ang araw-araw na debosyon at pag-aaral ng Biblia na makita ito at tularan ng iyong mga anak.
Sa kabanatang ito ay binalaan din ni Moses ang mga tao na huwag kalimutan ang Diyos kapag sila ay nakapasok na sa lupaing pangako at naging maunlad ang kanilang buhay. Sapagkat ang kasaganahan higit pa sa kahirapan ay maaaring makapanghina sa ating espiritual na pananaw dahil ito ay may posibilidad na magpadama sa atin ng sobrang pagmamahal at paghanga sa sarili at sabik na magkaroon ng higit pa sa lahat, maliban po sa Diyos. Kapag naging matagumpay tayo sa mga bagay at pangyayari sa ating buhay, madali tayong makaramdam ng lubos na pagpupuri sa ating sarili at hindi tayo gaanong nagiging sensitibo sa ating pangangailangan sa Diyos. Dahil dito ay nakatuon tayo sa pangangalaga sa sarili sa halip na pasasalamat at paglilingkod. Kailangan po nating tandaan na ang pagpapasalamat sa Diyos sa tagumpay na ibinigay niya sa atin at patuloy na kilalanin na ang lahat ng ating mga pagpapala ay nagmumula sa Kanya ay isa din sa pagpapakita ng pagmamahal po sa Diyos. Ang Deuteronomy 6 ay nagsisilbi bilang isang makapangyarihang patunay sa malawakang pagmamahal ng Diyos at sa inaasahang pagtupad mula sa Kanyang mga tao. Sa kasaganaan man o kahirapan, ang ating tungkulin ay alalahanin ang Kanyang mga salita, mabuhay ayon dito at ipasa ito sa iba upang tiyakin na ang Kanyang katotohanan at pagmamahal ay magpatuloy sa mga susunod pang henerasyon. Ang pinangako din sa mga kabanatang ito ay isang tamang relasyon sa Diyos para sa lahat ng sumusunod sa Kanyang utos na mahalin siya ng buong puso. Hindi ito pangkalahatang proteksyon laban sa kahirapan, pagsubok o paghihirap. Sa halip, ito'y nagsasalita ng magandang ugnayan sa Diyos at ang pangunahing pakinabang ng pagkakilala sa Kanya at pagtira o pananatili sa Kanyang presensya magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Kanyang mga salita. Tayo po muli ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa inyong mga salita na naibahagi ngayong araw na ito. Naway, tumanim po ito sa aming mga puso't isipan nang sa gayon po ay may bahagi po namin ito sa mga taong nakapaligid po sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Tulungan niyo po kami na magkaroon po na pusong nagmamahal sa inyo. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon na masunod kayo. Tulungan niyo po kami. Wala po kami kung wala po kayo. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo pong lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po, to God be all the glory. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, Lord unrestrained. This is our God.